Welcome back to my channel, Faceless Ro here, ang inyong host. Maraming salamat po sa lahat ng mga umantabay, nagbigay ng suporta at nagbigay ng komento sa ating comment section. Lahat po yan ay binabasa natin at dyan po tayo kumukuha ng kaalaman dito po sa ginagawa nating FLM Comeback Series vlog. Okay guys, before anything else, nais ko po pasalamatan si Ma'am Irene, ang aming investigador dyan po sa PNP headquarters Parañaque City. May inasikaso po tayo, kaya po tayo naantala ng mga ilang araw. I think 9 days, no? Hindi tayo nakapag-vlog pero maraming salamat po. Dahil may mga nanonood pa rin ng ating vlogging. So maraming salamat po talaga. Okay, sa last vlog po natin sa ating pandemic hero ay talagang tinuldukan niya ang kanyang political career. Pero katulad sinabi ko, no, siya po ay bata pa at naniniwala pa rin ako na maaari, ito yung view ko po, no? In the near future, pwede pa rin siya pumasok ng politics. Pero napakaganda po na kanyang binitawan. Okay, so there is weight and sincerity sa mga statement na binitawan niya na talagang binigyan niya ng tuldok, no? Hindi na po siya tatakbo ng politics ngayong 2025 sa midterm election, no? Ang last na filing ng candidacy ay October 1 to 8. So, yan po. Okay, tuloy-tuloy po tayo sa ating po ginagawang series, vlogging. At mapapakinggan po natin kay Doc Franz Leo Marcos yung kanyang statement patungkol po sa issue ng pagsakay ng chopper ng ating presidente, walang iba kundi si PBBM. At yung patungkol sa SONA, ano ba yung kanyang opinion tungkol dito. At nagbigay rin siya ng opinion patungkol po sa mga political dynasty. Hayaan natin na kung hanggang saan tayo abutin ng atin pong mapapanood ay doon po tayo magbibigay ng ating pag-aanalisa sa mga binitawang mga statement ng ating pandemic hero. So ibibigay ko na po sa inyo si Doc Francis. Okay guys, siyempre lagi po nating chine-check yung ano natin, yung ating sound. Nais ko pong sabihin na tayo Lagyan mo sabaw, po lagyan mo sabaw. ay okay, raw. Sige, lagyan mo sabaw. Kaya wag po kayong Okay na guys, yan, dito okay na, po lagyan mo tayo, sabaw. dito tayo mag-start guys. So, baka hindi pa, hindi. Mga lubog ang mga panga. Naisingit pa yun. Hindi na nakain, nahuyop pa. Okay guys, diretso na natin. No. Sir, ano pong masasabi nyo doon sa balita na nasa ospital daw po si President at nilulustay ang pera ng gobyerno sa paggamit ng chopper? Parang hindi ko yata balita yan, ha? Well, ang masasabi ko lang is we elected a president. We give an absolute power to the president. We give the president the rights to use all the government resources first to protect himself against any harm, against assassination attempt from foreign and local. Yes. So, kung ako yung presidente, gagamitin ko yung resources na yon para proteksyonan yung sarili ko. Baka naman traffic along the way from Malacanang to St. Luke's, may mga nagbabantay, hindi natin masabi. Lalo na merong hindi pagkakaintindihan ng kampo ng ating presidente at ang kampo ng dating presidente. So, hindi naman siguro kalabisan na gumamit ka ng helicopter from Malacanang to the nearest hospitals. Bakit? Karapatan mo yon to protect yourself as a President of the Republic of the Philippines. Baka naman hindi naman siya ang nag-initiate na gamitin yung helicopter. Baka naman mamaya yun ang advice ng kanyang mga presidential security guard o presidential security group. Baka yun ay for security purposes. So kung ako yung presidente, gagamitin ko yung resources na ipinagkaloob niyo sa akin
para unang-una higit sa lahat, bukod sa protektahan ko yung taong bayan, protektahan ko rin yung sarili ko. Kasi ano magiging silbi ko bilang presidente kung mamamatay ako? So wala, di ba? So sayang naman na ibinoto nyo pa ako, magiging walang silbi pala ako. Bakit? Mamamatay ako along the way. So yung mga maliliit na bagay na ganun, dapat hindi na yung ginagawang issue. Yes. Always remember the president has cloak of absolute power, and then he may use that absolute power not only to protect the country, but also to protect himself as a president of this nation. Hmm? I agree with Doc Francis. Tama. Huwag na natin gawing issue. Dami ng problema ng bansa natin. Yes. Ha? Gagawin Gitna. pang issue, di ba? So, Oh. wag na. So, ito po yung kakainin namin ni Bena. Ayan. Maraming salamat po sa Newport. At yung mga kaibigan kong nandiyan sa kabila, simipat na kayo rito. Because the privilege here is too high. Hmm. Hmm. Wow. Sarap naman. So, yun. Ngayon, hindi na dapat natin ginagawang issue yon yung paggamit ng helicopter. Natural. Yun ang gusto niyang gamitin. Pangulo siya ng Pilipinas eh. Now, sir, ano po masasabi nyo doon sa napakalaking budget sa Sandigan Bayan para sa mga red carpet na mga congressman? Ayan, hindi ako pabor dyan. Baka kasi, hindi po ako lawyer pero minsan nagbabasa-basa rin po ako ng konstitusyon natin at ang nilalaman po nun ay sinasabi na dapat ang isang public servant ay maging ehemplo ng pagiging modest life. Pero ang ginagawa naman ng mga kongresista, yung SONA, ginagawa nilang rampahan na mamahaling alahas, mamahaling damit, mamahaling sasakyan. Well, maraming Pilipinong nagugutom. Oo nga, ano? Uh, Tama. Sino yun, Beno? Yun na lang ako. Ayan guys, hanggang dito na lang po ang Ah. ating pakikinggan. Maraming salamat Doc Francis sa inyo pong napakagandang opinyon patungkol sa issue no ng pagsakay ng ating presidente PBBM sa chopper at yung kanyang opinyon patungkol sa SONA. So, may napansin ba kayo sa mga binibitawang statement ni Doc Francis? Ako, nung nanood ako, no, nag-playback ko ng mga videos ni Doc Francis, pansinin po ninyo yung pansinin po ninyo yung mga binitawan niya mga lines, mga statement. May pagbabago, may mga changes, no. Nagkaroon ng I think mga 2 or 5 steps upward, forward yung kanyang mga statement. What I mean is nagkaroon ng weight, no, yung kanyang mga statement. I'm not saying na yung mga dati niyang statement walang weight. What I'm trying to say is yung mga mapapansin ninyo nung siya ay nagdesisyon, okay, na tumakbo, na hindi tumakbo na, no, sa politics. May mapapansin kayong changes, no, na yung kanyang mga binibitawang mga salita may weight, no? Ako lang siguro ako lang nakakakita nun o dahil sa nagba-vlog ako, pero kung mapapansin po ninyo, there is sincerity, there is weight,
at mapapansin ninyo na merong pupuntahan talaga, no? Yung journey na ginagawa ni Doc Francis Leo Marcos. I'm not saying na walang pupuntahan, no? Okay? Marami kasi tayong mga bashers. No? Bakit pa tayo nagpapaliwanag sa mga bashers? Okay. No? Okay, dun post tayo dun sa napakaganda, no? Talaga namang hindi naman ako nagja-justify, no? Pero ang dami kasi mga bashers. At ang gusto ko pong sabihin, kung tayo po ay sasakay sa isang ship, hindi magsasalita si Doc Francis Leo Marcos na abandoned ship. Okay? Dahil siya yung captain. What I'm trying to say is, alam ni Doc Francis Leo Marcos yung kanyang ginagawa. Yun po yung gusto kong ipunto sa mga sinasabi ko. Okay? Kaya kung mapapansin ninyo, yung kanyang statement, yung bitaw ng kanyang mga salita, ay may sincerity, may weight, may faithfulness, at may direction. Okay? Kaya kung mapapansin niyo, ito yung kanyang opinion, ito yung kanyang ginagawa ngayon, ito yung kanyang decision, meron kasi tayong pupuntahan. Kaya ingat, watch out, okay? Bantayan po natin yung mga mangyayari na exciting part sa journey ng ating pandemic hero. Walang iba kundi si Doc Francis Leo Marcos. Kaya maraming salamat po sa lahat ng nagmamahal kay Doc Francis Leo Marcos. At syempre, salamat din sa nagmamahal kay Faceless Ro. Okay, so patuloy natin ipag-pray si Doc Francis sa kanya pong mga endeavor. Marami po siyang mga project ngayon at mga meetings. Okay, ang panalangin po ninyo ay magbibigay ng napakalaking tulong sa kanya. Okay, so salamat po. At kita-kita muli tayo sa susunod na episode dito lamang sa ating YouTube channel. God bless everyone!